Hello everyone! Welcome back to my channel! Jennifer Montaño po. At ngayon po, ang gagawin ko ay unboxing! Sisimulan ko na po Kita nyo naman, punong-puno pa yan ng tape. Nasaan ang bukasan? Yan. Ay, baliktad. Ito pala. Ito po ay isang cheap condenser microphone. Ayan, ang kanyang manual. Chinese. Sa likod, English. Ayan, nakalagay dito. Broadcasting and recording microphone. Ito po yung manual, Broadcasting and Recording Microphone. Ayan, makikita nyo yung specification. Susunod yung usage. Makikita nyo yung frequency response graph. Isa siyang unidirectional microphone. At ito yung manual in Chinese. Hindi ko napapakita ng buo. Ayan, ito siya. Kulay red yung pinili ko. Tapos, ayan, may sponge or yung nilalagay sa mismong head ng microphone. Actually, wind filter din to eh. Sunod is audio cable. Ito, XLR. Tapos, 3.5 yung sa kabila. Ito naman, yung shock mount niya. Dito mo ilalagay yung microphone. Siya bali yung holder ng microphone. Tapos, ano ba nasa loob? Yung connector na pwede sa phone. Ayan siya. May 3.5 siya. Tapos, may yung green para sa earphone. Tapos, yung red para sa microphone. Tapos ito, lalagyan din ng microphone. Yung sa mga usual na nakikita nyo sa mga stand. Table mount o kaya yung sa mga ginagamit mga singer. Tapos, next. Start na muna. Pop filter siya na usually nakikita nyo pag sa mga nakikita nyo yung mga nagko-cover kasi yung sa, pag nagre-record sila. Usually kasi ito, ginagamit to pag yung nasa stage ka na ganun. Saka, about this, mali daw yung kunyari, pag re-record ka, nakalagay ito. Tapos ito nasa harap. Kasi, dapat isa lang daw doon ang pipiliin mo. Kasi, same lang yung purpose nitong dalawa, ang gamit nitong dalawa. Kaya dapat isa lang. Hindi daw pwedeng sabay. Tapos, ayan. Ito, magkasama to eh. Ito yung kinakabit sa table or kung saan mo man ikakabit. Yan. Para dito yon. Ito yung sinasabi nilang cantilever support or boom arm. Ito na yung laman ng kahon, mga naka-plastic pa. At ito, tinanggal ko na siya sa plastic. Ganito po siya i-set up or paano i-arrange. Kunin natin ang base o yung table mounting clamp at yung boom arm o yung boom scissor arm o cantilever stand. Tapos yung base i-clamp natin sa table or kung saan mo man gustong ilagay. Tapos ikabit natin yung boom arm dun sa base.
Ganito ang magiging itsura niya. Tapos kunin natin yung shock mount. Isama natin siya doon sa nagawa natin kanina. Tapos ihanda na rin yung microphone. Pag naikabit na yung shock mount, ilagay natin yung microphone sa shock mount. At ganito yung kakalabasan pag na-assemble na po. Pag nilagay yung microphone, pwede siyang pababa. Pwede rin po siyang pataas. Next po yung paggamit ng filter. Ito po yung pop filter. Ilalagay natin yan sa harapan ng microphone. Ganyan po. Ika-clamp mo siya dun sa boom arm. Or, pag hindi po yung pop filter ang gamitin po yung windscreen. Pero wag nyo na pong ilagay yung pop filter sa harap ng windscreen. Ganito po bali ang itsura niya. Susunod naman po, papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung standard microphone holder o clip. Kung hindi shock mount ang gagamitin nyo o ibang microphone, ganyan po ang kakalabasan niya. Yan, nasa harapan niya is yung pop filter. Ganito naman po pag yung windscreen ang gagamitin nyo. Ngayon po, itutuloy ko na. So, i-connect na natin yung connector cable. I-connect natin yung female XLR doon sa may condenser microphone. Tapos, yung 3.5mm na nasa microphone, i-connect natin siya doon sa TRRS splitter. Yung red, doon yung sa microphone, doon ikakabit yung 3.5mm. Tapos, doon sa green, doon ilalagay yung earphone. Tapos, yung 3.5mm ng TRRS splitter, ay i-connecta natin sa mobile or sa tablet. Itong TRRS splitter, kailangan po yan para magamit yung condenser microphone sa mobile or tablets pag walang sound card or audio interface para sa recording or live streaming. Po ang kakalabasan niya. Pero ito po, wala po itong phantom power. Ngayon po, pag gusto niyo po malaman kung paano i-set up yung may phantom power, panoorin niyo po itong video ko na to. Diyan niyo po makikita kung paano. Ngayon, i-testing po natin ang ating cheap condenser microphone. Unahin muna po natin sa TRRS splitter adapter na kasama sa package at ang difference niya sa bawat filters at walang filter. Ito ang cheap condenser microphone na may windscreen na may XLR female at 3.5mm adapter cable na nakakonekta sa TRRS splitter adapter na nakakonekta sa mobile phone. Ito ang cheap condenser microphone na may pop filter na may XLR female at 3.5mm adapter cable na nakakonekta sa TRRS splitter adapter na nakakonekta sa mobile phone. Ito ang cheap condenser microphone na walang windscreen, na walang pop filter, na may XLR female at 3.5mm adapter cable na nakakonekta sa TRS splitter adapter na nakakonekta sa mobile phone. At ang sunod naman, pag ito ay nakakonekta sa sound card. Ito ang cheap condenser microphone na may windscreen, na may XLR female at 3.5mm connector adapter na nakakonekta sa sound card na nakakonekta sa mobile phone. Ito ang cheap condenser microphone na may pop filter na may XLR female at 3.5mm connector adapter na nakakonekta sa sound card na nakakonekta sa mobile phone. Ito ang cheap condenser microphone na walang windscreen, na walang pop filter, na may XLR female at 3.5mm connector adapter na nakakonekta sa sound card na nakakonekta sa mobile phone. At ang huli naman po, pag ito ay may 48 volts phantom power at nakakonekta sa sound card. Ito ang cheap condenser microphone na may windscreen, na nakakonekta sa phantom power, na nakakonekta sa sound card, na nakakonekta sa mobile phone.
Ito ang cheap condenser microphone na may pop filter na nakakonekta sa phantom power, na nakakonekta sa sound card, na nakakonekta sa mobile phone. Ito ang cheap condenser microphone na walang windscreen, na walang pop filter, na nakakonekta sa phantom power, na nakakonekta sa sound card, na nakakonekta sa mobile phone. At ito naman po ang sample galing sa aking live stream na may phantom power at sound card. Yo, host. Yan na sila. Congrats, Mars. Congrats. Galing. Anyway, nakalimutan ko po sabihin, pag ilalagay nyo tong condenser microphone, hindi siya pwedeng itong itaas. Nakaganon. Mali po yun. Pag sisilipin nyo po to, may diaphragm yan ng yung mic niya. So, hanapin mo yung harap. Dapat yun ang nakaharap sa'yo. So, next, yung difference niya, pag dito ka magsalita, ito yung pinaka-center talaga. So, dapat ito yung nakaharap dito sa'yo. Ito, likod Yung may wire, yun yung likod Yun. So, ganyan tama. Ngayon, pag pababa, dapat, yun pa rin yung nakaharap, yung diaphragm na nandito sa'yo. Pwede kasi pa ganyan o kaya pa ganun Basta hindi pwede ito. Yun. Ngayon naman po, itest natin yung pick up ng diaphragm. Sinilip ko po yung diaphragm ng microphone. Ayan, nilagyan ko ng palatandaan. May tape. Ito ang harap ng condenser microphone. Iikot ko siya. Ayan, naririnig nyo, umiikot. At yan, yung boses ko. Tapos, punta ako dito sa may likod. Ayan, sa likod. Tapos, babalik ako dito. Dito tayo sa isang gilid. Ayan. Tapos, babalik tayo dito sa may harapan. Ayan po siya. Tapos, dito tayo sa itaas. Ito yung itaas ng condenser microphone. Okay, at yun lang po ang ating pag-unbox today. Once again po, Jennifer Montaño para po sa mga bago sa aking channel at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe me and pakidami na rin po yung notification bell. Thank you so much. God bless everyone.